Oh, ito na nga yung asula natin. So, may mga nagtatanong sa mga naunang video kung paano buhayin or nabuhay itong mga asula natin. So, basically, kumuha tayo ng similya sa binili natin. So, mura yung pabili dito. 400 pesos per sacks. So, medyo malayo-layo lang yung pinagkunan ko ng asula. So ito lang naman wala pa akong hinalo dito na abono. Nalagyan lang ng tubig. Kusa na po itong nagtutubig kasi itong aking pan na ito kasi rice field po yung palibot nito. So ayan siya. So hindi ko pinapasok yung tubig. Kusa na lang pong nagkatubig po dito. Gaya nga nang sabi ko, palayan po yung nakapaligid sa kanya. So hindi po ako naglalagay ng kahit na anong abono. So itong asula ngayon ay 1 week na po ito. So sa isang sako, 2 pan ang nalagyan ko. Ito yung isa. So hindi masyadong nakapagparami ito kasi mayroon tayong nailagay na 4 na kilong fingerlings ng tilapia. So unlike dito naman sa kabila, ang isda nito na nailagay lang ay dalag. So yung dalag po yung isda nito. So walang problema naman po sa dalag sa ating asula kasi hindi sila masyadong kumakain masyado ng asula kasi nga carnivorous tong mga dalag. Unlike sa tilapia, ubusin talaga. Pero as per observation dito sa aking pan na ito, kahit maglagay pa ako dito ngayon ng 4 na kilong fingerlings ng tilapia, kaya niyang masurvive basta palagi lang nagpapakain. Kasi kung hindi mo pakainin talaga ito sila, ubusin talaga nila itong ang asula natin. So siya. So, ganda na yung kanyang tubo. So maganda ito sa mga manok, pato, at lalong-lalo na sa mga alagang hito or tilapia. So kaya pwedeng mabuhay ang asula dito kahit na wala pong abono na nilagay. Kasi itong pan naman ito is fertile. So no need na lagyan. So ang kalalim nito is mahigit na 4 feet ang lalim nito kasi bako yung naghukay. Unlike dito naman, mababaw lang ito, gatuhod lang or mga kulang-kulang na 2 feet. So mababaw lang talaga ito. Mas malalim dito 4 feet kasi bako po yung naghukay dito. So itong pan natin ay noong pandemic, so year 2020 po itong nahukay. Yan.